Romans chapter 5 verse 12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Covenant of Works. At ang unang maturuan na natutuhan ko ngayong araw kung pastoral sa Lokampo ay Adam is the head of humanity. Bilang unang tao na nilikha ng ating Panginoon Diyos, si Adan po yung nagsimula ng lahi ng tao. At dahil dito, yung kanyang mga desisyon ay may epekto hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa lahat po ng kanyang naging inapu-apuhan o sa kanyang mga naging ancestry, and ancestor ba yun? Tawag sa ganyan sa mga naging kaapu-apuhan niya. Dahil po sa pagsuway ni Adan sa ating Panginoon Diyos, ang kasalanan po na nagawa niya ay pumasok sa mundo. At kasama na ito yung kamatayan. Kasi nga po, the wages of sin is death. At dahil si Adan yung ating kinatawan o yung parang nga ba yung tawag ito? Head of humanity. Kasi nga po siya yung unang tao sa mundong ibabaw. Kaya dahil po sa kanyang pagsuway, ang kasalanan ay pumasok sa mundo at nagdulot ng kamatayan. Ang kanyang pagkakasala ay hindi lamang isang personal na pagkakamali, kundi ito ay isang pangkalatang pagbagsak ng buong sangkatauhan sa kasalanan. Kung si Adan po ay nagdala ng kasalanan at kamatayan sa mundo, si Kristo naman po, ang ating Hesus Kristo naman po, yung nagdala ng katuwiran at buhay. Kaya nga po, minsan tinatawag natin ang ating Panginoong Hesus Kristo na second Adan, pero sa lungat yung ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo kay Adan, kasi kung si Adan ay sumuway sa kautusan ng ating Panginoong Diyos, which is huwag kainin yung bunga ng puno ng kaalaman o tree of knowledge. Ang ating Panginoon Diyos naman po sa 33 years of His life in this world o sa mundong ibabaw, wala po siyang nagawang kasalanan. Siya po yung pinaka-isang tao na naging perfecto. Siya po yung pinaka-standard, pinaka-highest peak of humanity. Kaya sa pamagitan po ng kanyang pagsunod at sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon sa Kristo po at yung mga sumasampalataya po sa ating Panginoon sa Kristo ay maaaring magpatawad at magkaroon ng bagong buhay. Kaya makikita natin yung isang malinaw na paghahambing. Si Adan po yung pinakaulo ng mga kasalanang katauhan, pero ating Panginoon sa Kristo po yung ulo ng mga maliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katarungan ni Pastor Russell Lokampo ay God requires perfect obedience. Ang ating Panginoon Diyos po bilang banal at makatarungan, siya po ay may pamantayan ng ganap ng pagsunod para sa mga tao. Nang likhain po ng ating Panginoon Diyos sila Adan at si Eva, binigyan niya sila ng utos na huwag kainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, o yung mas kilala nating tree of knowledge. Ang utos po na ito ay nagpapakita na ang ating Panginoon Diyos ay naghangad ng buo at perfectong pagsunod mula sa ating mga tao, kasi nga po yung pinaka kung baga sa computer, doon tayo pinogram, tayo mga tao, na sumunod at sumamba sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi sapat yung bahagyang pagsunod o mabubuting gawa naman. Ang hiningi po ng ating Panginoon Diyos ay ganap at walang dungis na pagsunod sa kanyang mga kalooban. Dahil po sa isang pagkakasala ni Adan, nagkaroon po ng spiritual at physical na kamatayan. Hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa buong sangkatauhan. Mula po sa pagkakasala ni Adan hanggang sa atin ngayon, sa generation natin ngayon, namanan natin yung kasalanan ni Adan. At hindi lang yung kasalanan niya, kasi as a human na parang natural na sa atin o naka-engrave na sa mga puso natin yung paggawa ng kasalanan, ay na mas nadadagdagan pa yung kasalanan parang utang natin sa ating Panginoon Diyos. Pinapakita po nito na ang ating Panginoon Diyos ay hindi maaaring palampasin yung mga kasalanan o tanggapin yung kahit isang maliit na pagsuway, sapagkat ang kanyang likas na kabanalan ay nagkakailangan ng perfectong katuwiran. Pero gayon pa man, dahil alam natin na ang ating Panginoon Diyos na walang sinumang tao alam niya, kasi nga po omniscient ang ating Panginoon Diyos. Kaya po na sinabi natin kahapon at sa mga nakaraan nating devotion, ang ating Panginoon Diyos ay omnipotent, omniscient, and omnipresent. Omnipotent po ay omnipotent is all powerful. Lahat ay kaya niyang gawin kahit hanggang sa hindi natin maisip po
hindi saklaw ng ating mga kaisipan at omnipresent naman po ang ating Panginoon Diyos ay nasa lahat ng kanyang nilikha o uh, andun siya sa tabi ng kanyang nilikha, omnipresent nga, di ba? Yung mga ganun. Omniscient po ito, ito po yung ibig sabihin na ito, yung alam natin kung Diyos na walang sinumang tao yung makakasunod ng perfecto sa kanyang utos matapos mahulog sa kasalanan, kasi nga po alam na po ng ating Panginoon Diyos na ganun yung mangyayari. Isinubog na ating Panginoon Kristo bilang sagot sa ating pagkukulang. Kaya't sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, hindi natin kailangan sa sarili natin makakayang sumunod ng perfecto. Kasi nga po, mula pa man noong Old Testament, wala na nakakasunod sa utos o sa law, sa book of law o sa Biblia. Kasi nga po ay nga walang perfectong tao, parang naging kasama ng katawan natin magiging makasalanan. Nasa puso na natin, parang nagpo-produce na yung katawan natin ng kasalanan. Kaya ayun, hindi natin kaya na maging perfecto in our selves lang. Kailangan po natin umasa sa ating Panginoon Diyos, kasi nga po yung ating Panginoon sa Kristo lamang yung perfectong mamuhay at yung pinakakatawan o kinakatawan ng tao ngayong era. Kaya sa halip po yung kanyang katiwiran at ibinibilang sa atin, at tayo po ay nagiging katanggap-tanggap sa ating Panginoon Diyos dahil hindi sa ating sariling gawa, kundi dahil sa biyaya at kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon Kristo, lalong-lalo na po sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang tutuhan ko naman po sa pangatong pastoral sa lakang po ay suffering and death and third creation. Ang original po ng disenyo ng ating Panginoon Diyos sa kanyang nilikha o sa sangkatauhan ay perfecto, walang kasalanan at puno ng buhay. Pero nang si Adan po ay sumuway o magkasala o pinairal niya yung disobedience sa utos ng ating Panginoon Diyos, ang kasalanan po ay pumasok sa sanlibutan. Kasama na ito yung pagdurusa at kamatayan. Kasi nga po, in ko, the wages of sin is death. Kaya ayun, mula nang nagkasala ang ating unang kinatawan na si Adan, ay nagsama ito ng pagdurusa at kamatayan. Pero sa kabila po nito, hindi natapos yung plano ng ating Panginoon Diyos sa kamatayan at pagdurusa. Sa pamagitan po ng ating Panginoon Kristo, may pag-asa ng kaligtasan at bagong buhay. Kung paano nagdala si Adan ng kasalanan at kamatayan, ang ating Panginoon Kristo naman po ay nagdala ng katuwiran sa buhay at buhay sa mga sumasampalataya sa Kanya sa isang katauhan. At kaya bagamat yung pagdurusa at kamatayan ay naging bahagi ng ating mundo, kasi nga po engraved na sa ating mga puso yung kasalanan, o parang nagiging natural na sa ating mga puso na mag-produce ng kasalanan. May pangakong bagong langit po at lupa kung saan wala pong kasalanan, sakit at kamatayan. Makukuha lang natin po yun through faith and repentance. At magtiwala lang tayo sa ating Panginoon Kristo. Lahat ng yun at lahat ng kasalanan natin ay magiging forgiven na. Kaya nga po, tayo mga tao, tayo mga mananampalataya, rather, ay tinatawag na the forgiven na. Kasi nga po, sa pamagitan po ng pagiging righteous ng ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay tinubos na at tayo po ay malinis na sa mata ng ating Panginoon Diyos. At yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.